Natural daw sa mga musmos ang maging makulit at malikot. Pero paano kung may makita kayong masiglang bata na may black eye, pasa at pamamaga sa bibig? Aba, huwag mag-alinlangan magsumbong dahil bawal na bawal pong gawing punching bag ang kahit sino, lalo na mga bata. Yan ang sumbong na inaksyonan ng resibo. Sa Caloocan City na resibuhan ng isang residente ang black eye at pamamaga ng bibig ng 6 na taong gulang na bata na si Julius, hindi niya tunay na pangalan. Mamaga oh. Makulit ako. Mga kapuso, narito po ang ilan sa mga unang set na mga videos na ipinadala sa resibo. Kailan to? Kahapon. Bakit anong ginawa mo kasi? Tinatanong po ang bata ng concerned citizen at sumasagot naman ang bata. Di ba yung pink na kahoy? Oh, Napalo sa akin. Mula ko rito sa pwesto ng kumukuha ng video, itinuturo ng bata ang malaking pasa na ito sa ibaba ng kanyang kaliwang mata na di umano'y dulot din ng sampal o suntok ng gumawa sa kanya nito. Sa isa pang kuha ng concerned citizen, kitang-kita ang bakas ng mga daliri sa leeg ng bata. bakit ka sinakal? Tuyo ko eh. Pasaway ka? Ang mga video na ito, kuha ng isang concerned citizen na itatago namin sa pangalang baryo. Pagkakailan ako mga nag-iisang taon kasi bagong lipat lang mga yan. Lagi kami nakikita pag ano kasi makulit na bata. Tapos mabait naman yan. Bakit ka sinakal? Tuyo ko eh. Lagi siyang may iniinda. Tapos lagi siyang may pasa. Minsan bukol. Minsan may mga sugat sa leg. Ay, ito yung masakit. 6 na taong gulang na bata, nakitaan ng mga kapitbahay ng mga pasa at bukol sa ulo. Sa bawat tanong kung sino ang gumawa sa kanya ng mga ito, ang laging sagot daw ni Julius, ang kanyang amain. November 18, 2025, inilapit ni na Mario sa barangay ang paranakit umano kay Julius. May time bro, meron na po. Kaso parang nagalit pa ako ata yung nanay. Kaya parang nainis din po yung mga barangay dito. Kinumpirma ito ng Barangay Council for the Protection of Children o BCPC ng Barangay 186 sa resibo. Nirespondihan naman daw nila ang report pero Yung blatter po is kami na po yung nagsulat kasi wala pong yung concerned citizen po hindi po nagpunta eh. Yung bata kasi binubugbog nga daw po ng stepfather. Ayan o. mawalang galang lang po. Pero hindi po ba kapag sumbong tungkol sa child abuse, agad-agad dapat ang pag-rescue sa bata? Kasi mamula naman totally reklamo. Tsaka wala pong ebidensya na yung araw na yun na may bruises po yung bata. Ayon sa Rules and Regulations ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act, hindi dapat lalampas sa 2 araw o 48 oras ang pag-aksyon ng mga otoridad sa anumang report ng child abuse. Oras na makumpirma na may pang-aabusong nangyari o nangyayari, kailangan ng ilagay sa protective custody ng mga otoridad o social worker ang minor de edad. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng resibo, humarap sa amin ang kapitbahay ni na Julius na si Susan. Hindi niya tunay na pangalan. Dito namin napag-alaman na namamasukan bilang kasambayang ina ng bata. Kaya ipinaubaya muna raw si Julius at kanyang kapatid sa kanilang amain na si Arvin Manginlaud, 28 taong gulang. Ito, andito. Kwento pa ni Susan, lagi raw niyang naririnig ang pag-iyak ng bata sa loob mismo ng kanilang tahanan. Dinadala niya nga dyan. Pinapagalitan niya. Yan, tapos yun. Yung pagkasuntok, iyaw siya. November 21, 2025, sa pag-asang kumustahin ang kanyang kalagayan, inabangan ng resibo ang bata na lumabas ng paaralan. Pero hanggang sa uwian, nakalista ang lahat ng estudyante rito, walang Julius na lumabas sa eskwelahan. Isang bagay na mas ikinabahala ng resibo at ng mga kapitbahay. Kaya naman sa parehong araw, November 21, 2025, kasama ang resibo, idinulog na ni na Susan ang kanilang nalalaman sa Caloocan City Social Welfare Office o CSWDO tungkol sa nangyayaring pangmamaltrato umano sa bata. Ayan o. Nang makita ang mga resibo, nagdesisyon ng mga social worker na magsagawa na ng agarang rescue operation para kay Julius. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Matapos humingi ng assistance mula sa lokal na pulis, May kakanta, dumaan din ang social worker sa barangay. may solusyon. Pagdating sa area, wala nang pinalampas na pagkakataon ng mga social worker, PNP at BCPC. Ipagtanggol ang api.
Pinasok na nila ang eskinita papunta sa bahay ni Julius. Ate Alvin, hello po. From CSWD po Tala Unit, nakatanggap po kami ng report na may physical abuse na nangyayari sa mga bata. So, andito po kami para i-rescue po sila. Pero ang say ni stepfather, Wala naman ang po nangyayari. Simula po nung inimbitahan niyo po ako ng wala na. At saka yung kapamiyagi po, wala na po. Pero kukuhanin pa rin po namin sila. Sir, ano po, kukunin po namin sila. Tama ko na lang muna. Sa office muna ng CSWD. Punta ka po sa ano. dahil sa alegasyon ng physical abuse sa isang minor, ni-rescue na rin ng mga social worker ang isang taong gulang na kapatid ni Julius. Pantagin sa kanila. Sa gitna ng rescue, nakita ng mga social worker ang kumukupas ng mga pasa sa leeg ni Julius. Dinala ang mga bata sa opisina ng CSWD para sa mas malalim na assessment. Sa gabay ng social worker, nakausap ng resibo si Julius. Nag-aaral ka ba? Anong ginagawa mo sa school? Mahilig ka ba magbilang, mag-drawing, magsulat? Anong ginagawa mo? Nagkukulay po kami. Bakit di ka pumasok ngayon? Late. Eh, di ba sabi mo masakit tong ganito? Anong ginawa ni papa mo dyan? Pinok ng kamay. Maya-maya pa, dumating sa tanggapan ng CSWDO ang amain ni Julius na si Arvin. Pumayag siyang magbigay ng kanyang pahayag tungkol sa mga akusasyon laban sa kanya. Napapalo po, pero hindi ko na binubugbog. Kasi pag sobra ng ano siya, yung pag pinagsasabihan mo, hindi na siya nagigilig pa. Parang gagawin ka na yung parang binabata-bata. Nangyayari naman talaga yan. Pero sir, ano po itong mga pasa na nakita sa bata? Ayan o. Hindi po lahat ng pasaan niya nakikita ay kagagawan po ng magulang. Ang minsan ng pasa at ng mga bukol na nakikita, ayan po ay nangyayari dahil sa kalikutan ng bata. Opo, meron pong pong disiplina pero hindi po pananakit na yung sobra na pananakit para sa bata. Matapos ang paunang medical assessment kay Julius at kanyang kapatid, dinala na sila ng mga social worker sa isang shelter kung saan sila pansamantalang maninirahan. Kinabukasan November 24, 2025, dumating sa shelter ang ina ni Julius na itatago namin sa pangalang Carla. Ang depensa niya, dahil may karamdaman si Arvin, siya lang ang may kakayahang magtrabaho. Sabi ko, ikaw na lang muna sa mga bata. Sabi ko, ako na lang muna magtrabaho. 3 taon nang hiwalay si Carla sa tunay na ama ni Julius. Wala na po akong ano sa kanya kung nasa na po ngayon. Hindi na po kami nagkukontak. Wala na pong sustento. Alam daw ni Carla na napapagalitan ni Arvin ang bata pero iginit niyang hindi mabigat ang kamay ni partner. Napapalo po namin, natidisiplina. Ayan o. Pero mother, paano niyo po kaya may papaliwanag ang mga video na ito? Bakit kaya na lang sinakal? Tuyo ko eh. Hindi ko na po kaya panoorin. Masakit. Hindi ko ma-explain nararamdaman ko kung pabaya ba akong ina. Sa ganitong sitwasyon, may pananagutan daw si Carla para sa pagpapabaya umanong nangyari. Sa batas natin, sinasabi na children below 7 years old must be under the custody of the biological mother. Mako-consider ang isang nanay na merong neglect, kasi meron ng abuse na nangyari doon sa bata. So considering the fact, merong liability ang nanay, Ayon sa Caloocan CSWDO, nasa kanilang prioridad ang pagsasampa ng kriminal na kaso para sa sinapit ni Julius. Base sa magiging findings ng psychologist or psychiatrist, kami po ay tatayo para ipagtanggol ang karapatan ng bata. November 26, 2025, naalaman ng resibo na nagsadya sa shelter ang tunay na ama ni Julius na si Ramon. Hindi niya tunay na pangalan. Pinahintulutan niya kaming makuha ang kanyang saloobin tungkol sa nangyari sa anak. Ano ang unang naging reaksyon ninyo bilang ama ho? Manakit. Oo, masamit. Gusto kong makita yung anak ko. Gusto kong ano yung nag-ifura niya kasi hindi ko alam yung nakita yung video na yan noong una. Napagpasyahan na rin daw ni Ramon na siya mismo ang magsasampa ng kaso laban kay Arvin. Ito ang pagkakataon, sir. Ano po ang gusto ninyong mangyari ngayon? Eto, gusto ko ito makulong. Nasampa po ako ng demanda dapat sa kanya. So sa pambubugbog niya po sa anak ko. Nito lamang Miyerkules, November 26, 2025, 6th birthday ni Julius. Kaya naman ang resibo nag-abot ng kaunting salo-salo para sa kanya sa loob ng shelter. Makalipas ang 1 linggo,
Formal lang nagsampa ng kasong child abuse sa paglabag sa RA 7610 si Ramon laban kay Arvin. Base po sa assessment namin, ang kustodiya ng bata ay mapupunta po sa tatay dahil si tatay po talaga ay bukod sa may kapasidad siyang ibigay yung pangangailangan ng bata, si tatay din po talaga yung eager na mag-file ng case at mabigyan ng hustisya yung nangyari sa kanyang anak. Matapos ang mabusising pag-aaral ng mga social worker, pinayagan na rin nila si Ramon na iuwi ang kanyang anak sa kanilang bahay sa Bataan. Pag-uwi po namin ng Bataan, ito muna, papalamigin ko muna po, i-refresh ko muna yung utak niya kasi sa ganyang pangyayari. Puro saya lang muna bibigay ko sa kanya, banding kami para bumalik yung pag-bumalik ko, babawi na rin ako bilang isang ama dahil matagal akong nawala. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel